Higpit daw na minomonitor mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang sitwasyon sa kaliwat ka ng mga rally sa bansa kontra sa korupsyon. At kasama natin po ngayon live dito sa studio si Palace Press Officer Claire Castro. Ma'am, magandang gabi at sorry, nabala namin ng inyong linggo. Okay lang, para sa bayan. Salamat po for coming to the studio. Yes, thank you, Sherry. Thank you, Angela and Ed. I guess will question everyone's mind. Una muna, feedback po. What do you think of the rally? The size and the planned 3-day rally. What do you think of all these? Handa naman ang ating kapulisan, handa ang ating gobyerno dahil alam naman natin na magkakaroon ng 3 araw na rally. So hindi naman ito pinabayaan ng PNP. Ang PNP, ang direktiba dyan, ipanatilihin ang kapayapaan at proteksyon ng ating mga kababayan. Nasaan po ang Pangulo ngayon? Siya ba ay nakamonitor? Mayroon na ba kayong nakuhang reaksyon mula po sa kanya about this rally? Ganun pa rin. Katulad nung nakaraang September 21, nakamonitor pa rin ang Pangulo within the vicinity ng Malacanang. So, nakikita naman po niya ang galaw ng ating mga kababayan. Okay. Go ahead, Angela. Well, kasi pag-uusapan na natin, lumabas na po yung 3 at final video statement ni former Congressman Zaldico. Ano po ang reaction nyo doon? And I think yung unang sinabi nyo po may mga inconsistencies doon. Can you elaborate with us kung ano po yung nakikita nyong inconsistencies doon sa video statement na inilabas niya? Okay, marami to. Series 1, Series 2, and Series 3. Okay? Opo. Sa una pa lang, sinabi na natin, video 1 muna tayo. Sinabi niya na kailangan pa siyang utusan, di umano, ni Secretary Mina para maglagay ng insertion. Samantalang may power naman na yung ehekutibo na gumawa mismo ng proposed budget. So, ba't kailangan tapikin pa siya? Sabi nga nila, hindi ka na kailangan tapikin para sa insertions. Pwede na ipasok yan sa NEP. Di ba? Kasi may kapangyarihan naman sila. Kung ayaw niyong tanggapin yung proposed budget nila, edi huwag niyong payagan. Pero nandun eh. Pwede nang isingit doon kung ano yung gustong isingit ng Pangulo. So, nasa NEP. Pangalawa, ang sinabi niya, bago magsimula ang BICAM conference, kinausap siya ni Secretary Mina. Pero doon sa video 2, kung mapapansin ninyo, sinabi niya na yung maleta na pinadala niya, unang-unang maleta lang yon. Walang anumang ebidensya doon, kundi maleta. Meron mga dates. Ito, very important ito eh. May mga dates siyang inilagay doon. Merong dates na January 2024 hanggang November 2024. Pero doon sa una niyang video 1, ang sabi niya, nag-umpisa silang mag-usap ni Secretary Mina di umano bago mag-start ang BICAM conference. Nag-start ang BICAM conference for the 2025 budget. November 2024. So paano ka makakapag-deliver di umano ng mga maletang yan as early as January 2024 hanggang November 2024? Wala pa ikaw pagkukuha na ng pera from the 2025 budget. Pangalawa, naglagay naman siya ng date na January 2025, March and May 2025. Pero tandaan natin, as early as January 13, 2025, vacant na yung position, kaya nagkaroon ng panibago na chair ng Appropriations Committee sa House. So kung wala ka ng power, how could you do that na magde-deliver ka ng maleta noong 2025? Wala ka ng power. So, and at the same time, sabi niya, 100 billion ang pinili na insert. Pero, hindi ba taliwas yun sa ginawa ng Pangulo na 194 billion pa ang kanyang vinito? So para bang, papalagay ka ng 100 billion pero magtatanggal ka ng 194 billion? At ngayon, itong pinaka-third niya, sinabi niya nag-deliver sila o nagbigay sila ng 56 billion. Bakit ang sabi niya sa video 1, ay video 2, 100 billion? Out of the 100 billion, may 25%. So, dapat 25 billion. Paano niya masasabi ngayon na 56 billion, nag-abono pa siya? So, ang dami-daming inconsistencies na sana yung mga kababayan natin na bukas yung isip, hindi mga blind followers ng kung sino-sino, mabuksan yung isip nila na itong mga sinasabi ni Zaldico ay pawang kasinungalingan, walang ebidensya, tahi-tahi, at yung sinasabing expose na mukhang ayon sa kanyang mga kaalyado, expose, naging comedy series na. Dahil katawa-tawa talaga yung mga sinasabi niya. Ito pong hinihimay nyo ay part 1 at part 2. Kanina, several hours ago, naglabas na siya ng part 3. Bago natin himayin yung part 3, kasabay nga po ng mga protesta, ang paglabas naman ng part 3 ng video ni Zaldico. Ito po, Yusek, pakinggan natin ang ilan sa mga isiniwalat ni dating Congressman Zaldico.
Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din. Yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. They might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Alright, yan po yung part 3 ng kanyang video. At doon sa post sa kanyang FB page, kasi sabi niya marami pa siyang ilalabas eh. Pero ang kanyang pagkakapost ay huling bahagi ng aking paliwanag. So wala na tayong aasahan, parang series kasi yung inihitay ng mga kapatid. Ng mga kapatid natin. Ito na yung final daw. And nagkataon din na isinabay yung sunod-sunod na paglalabas dito rin sa sinasagawang protesta. Okay, itong part 3 tayo, Yusek. Wala pong napunta sa akin. Dumaan lamang po sa akin at ito'y napunta kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Unang-una, mula video 1 hanggang video 3, ang dami niyang inamin. So, sa mga taong bayan, ang inamin ni Saldico, sanay siya mag-insert. Trabaho niya mag-insert. Kasi sabi niya, kinaya niya mag-insert. So, ibig sabihin, ginagawa niya. So, hindi niya na madidina yun. Nataksil siya sa bayan dahil nag-insert siya ng mga amount na project, di umano, magiging source ng nakawan. So, siya mismo umamin yan. Pangalawa, sinasabi niya na sana ay hindi siya mapatay bago niya isiwalat. Kung yan pala yung concern niya, unang-una, syempre dapat ipakita niya muna, ebidensya niya kung talaga nasan yung threat. Sabi niya, as early as March 2025, may threat na siya, ba't hindi man lang tumalingaw? At nakikipag-usap pa siya di umano kay Speaker Romualdez. Diba? Nagpapaalam pa siya and everything. So parang taliwas doon sa sinasabi niya, may threat as early as March 2025. And from that time, sabi niya, sana wag siya mapatay bago siya magsiwalat. Kung totoong concern siya sa katotohanan at concern siya sa bayan, bakit series pa? Di ba dapat isang bultuhan lang yung sinabi niya? Ito lahat ang katotohanan. So sa akin, the way I see it, tama ka, parang ang dating nito, timely ito para sa rally. Parang ginawa talaga ito for this. Para paalabin ang damdamin ng tao. Kaya lang, hindi kasi maganda yung script nila eh. May butas, ang daming butas. At ang sabi nga nila, mukhang pangatlo na to, tanghuli, pero may ilalabas pa siya. So baka gumagawa na naman sila ng panabagong script para mas malinis naman. Kanino kayang script? Sabi nyo nga script na ito, sila. Ito ba, ano ba ang tingin po ng pamahalaan? Si Zaldico lang nga ba ito? Or there's a group behind this? Okay. Ito mga timing na to, hindi namin napag-usapan ng Pangulo to. Sa akin o sa kanya, hindi niya to nabanggit sa akin. But ako, sabi ko nga personally, yung pagkakaramdam ko is meron gumamit. May gumagamit kay Zaldico. Mukhang may nangako na kapag naiba ang liderato, kasi yun naman din ang punto nila eh. Pag-alabin ang damdamin ng tao para mawala ang Pangulo sa posisyon. Kasi pag nawala ang Pangulo sa posisyon, na iba ang liderato, lahat ng kaalyado mukhang maliligtas sa pag-iimbestiga ng mga anomalyang ito. So yun lang yung nakikita natin. Did he somehow, ang ating presidente, anticipate this, that one day, magsasalita again si former Congressman Zaldico against him? Hindi. Really. Hindi namin sila napag-uusapan.
Basta pagka nagkakausap kami, ang tutok lang nila talaga, imbestigahan. Walang sisinuhin, kamag-anak, kaalyado. Parang, hindi ko alam kung kaninong episode, podcast, na sinabi niya kahit kaalyado, kung sila sangkot, hindi ko na sila kaalyado. So Nasa nagulat. isang podcast yun eh. Oo, ng so Pangulo. nagulat po ang Pangulo. Nito? Yes, in a way. Nagulat na hindi niya na-expect na ganito kasi alam niya sa sarili niya at wala siyang ginawa. Kasi sabi nga natin, bakit niya sisimulan ang malalim na pag-iimbestiga nito kung siya mismo mapapasok? Tandaan natin hindi ko mabanggit ito eh. Nung nakaraang administrasyon, as early as 2020, ghost projects, inamin ni dating Pangulong Duterte. May nangyari bang ganitong klaseng mga malalim na imbestiga? Parang nasagip yung administrasyon nun. Pero ngayon, hindi alintana ng Pangulo kung mismong administrasyon niya ang tatamaan, pero kailangan mapakita sa tao na yung pondo nyo narito. At kailangan natin mabawi at dapat papanagot kung sino man ang mga sangkot dito. Ma'am, I get what you mean when you say na why insert 100 billion in the BICAM when you can do it through the NEP, which is of course controlled by the president because the NEP does come from Malacanang to the DBM, and that is the process. However, I have seen the back and forth dun sa arguments on both sides. The other side is also naman saying na if you do it to the NEP, then pwede yung busisiin sa Appropriations Committee, pwede yung questionin ng opposition, at pwedeng, kung may insertion na questionable, pwedeng mailantad at ma-expose. Versus, mas opaque daw sa BICAM, so any insertion that would be anomalous would be done through the BICAM system and not to the NEP. That po is the other argument being propounded by the opposition. Still, ito, yung mga insertion na to, di ba? Yung mga insertions na iniimbestigahan ngayon, bakit may imbestigahan pa rin? Kapag may anomalya, kahit anong klase ng pag-iimbestiga dyan, malalaman yan kung totoong may pag-iimbestiga, kahit yung nasa NEP o nasa insertion. So, yun eh. Kahit anong ilagay dyan, kapag ang isang tao balak magnakaw, halimbawa lang, paparamihin niya pa ba yung taong nakakaalam? Mga insertions na iniimbestigahan ngayon? Diba? Hindi na. Bakit tatapakin pa yung ibang mga tao? Ang dami pa makakaalam. Kung yun ang balak ng Pangulo, hindi ganun yung balak eh. Ito yung project namin, ito yung propose namin budget, ito lang yung programang gusto namin. So ito lang dapat namin gastusin. Bakit kailangan nyo insert? Sino nag-i-insert? Yung mga lawmakers. So alam nyo pala na pwede dyan magkaroon ng anomalya. Di wag kayo mag-insert. Kasi ito na naman ang gusto ng Pangulo eh. Diba? Ma'am, the other thing is, what's the plan with Zaldico? I mean, everybody's been on suspended animation since he disappeared. Even before the SONA, wala na siya dito eh. And that was 3 months ago already, and nothing has been moving forward as far as trying to get him back to the country. Even before his allegations were online, everyone was asking bakit hindi natin makuha si Zaldico. Nakukuha rin niya. At bakit wala pang charges filed against him to start the ball rolling? Kasi nga, until charges are filed, hindi mo ma-extradite. Ito lang gumagalaw. Yes, kasi nag-start lang naman to. 3 months pa lang tayo. Actually, Ed, 3 months pa lang to. So, sa 3 months, kapag nakapagsampa na ng kaso, agad-agad ito sa ombudsman. Kasi sabi naman ng ombudsman, mabilis naman sila makikilos. So, tiwala naman ang DPWH, saka yung ibang mga ahensya natin, na kapag sinampa yung kaso to, dapat kompletong ebidensya. Kung, let's say, more than, 4 months, meron ng warrant of arrest. Kung nga, ang recommendation is filing. Ayokong pangunahan ng ang magiging recommendation or resolution ng ombudsman saka ng DOJ. Assuming na for filing yung information sa Sandigan Bayan, at ito ay, let's say, ang penalty nito reclusion perpetua at no bail recommended yan, maglalabas na po yan ng warrant of arrest. At kapag naglabas na po ng warrant of arrest yan, at makukonsider siya as fugitive, that's the time na pwedeng mag-apply po ang DOJ for cancellation ng passport. Kasi meron na silang basihan. So, siguro nakakainip lang kasi parang everyday nakikita natin yung news eh. Pero kung 3 months pag-usapan natin, ang bilis na po talagang kumilos kasi hindi lang naman si Zaldico ang sasampa ng kaso eh. Marami naman eh. So, hindi rin naman din natin kayang pa-aresto ng walang warrant of arrest. Magsampa tayo ng kaso na walang basihan. Hindi solid. Diba? So, kahit sino, aalma, ba't mo ko sinampahan ng kaso, wala kang ebidensya? Yun naman na magiging repercussion noon kapag kami nadali. Kaya ito, inaaral, kaya sabi ng ombudsman, aaralin nila
kung kumpletong ebidensya, then i-resolve nila. Agad-agad. Do we have timetables in mind? Of course, we've heard that timetables propounded by the ICI and I think the Ombudsman, but everybody's still waiting. Parang we're all on tenterhooks waiting for something to happen. Ang sabi ng Ombudsman, by November 25, mukhang magkakaroon na sila ng resolution. So let's see. Kasi sabi ko ayokong pangunahan kung for dismissal ba yan or for filing. So siguro before Christmas, makapaglabas na ng warrant of arrest. Hindi pa naman siguro sila nagbabakasyon na kahit Christmas season na. Okay, sige. Okay. Pagpapatuloy natin ang usapan natin kasama si Yusek Claire Castro. Nagutom tuloy ako. Balik tayo kay Yusek Claire. Yusek Claire. I have a question because of course you're a lawyer. It's been an interesting month or so back and forth, especially after September 21 when there were supposedly people who were asking the military to step in or to withdraw their support. My question is this: you being a lawyer, at what point do you cross the Rubicon in terms of it becoming seditious already or illegal? Diba? At a certain point kasi pwede namang you can call for the president to resign, you can call for the vice president to resign, you can call for any freedom of expression. But at what point does it become illegal or seditious? Ayun, nagtatawag sila ng militar. Ang dami. Actually, inciting to sedition na yan. Diba? Yung tabag na militar, mag-ready na yung mga militar, pababain na yung Pangulo. Inciting to sedition. Kahit na retired generals ito. Of course, anybody can be held liable for that. Basta ganyan ang sinabi. Kung BBM resign, pwede pa eh. Pero yung militar, tapos nagpupulong-pulong sila na talagang medyo, especially, remember the Team Itim? Okay? Kapag may kasama yun na pababain ng Pangulo. Pero kanina, doon sa report ni Rainiel Pawid, ay sinabi niya na, okay, ito ay protesta ng mga retired generals, pero wala silang nakitang umakyat o nagsalita sa entablado. So, di walang pagtatawag, di okay lang. So, okay. Yun, parang naging safe ba sila? Kasi, ang sinasabi naman ay itong UP, tama ba? UPI. UPI, okay, UP. United People's Initiative. Ay mga retired generals daw ito, diba? Pero, nandoon si General Esperon, pero hindi rin siya nag-umakyat or wala ngang panawagan. Walang nagsalita. Mostly festive lang yun. Okay. So, okay. wala pa. Kasi ganito yan. Kung ang panawagan naman nila is against corruption, lihitimo yun na pagkalaban sa corruption. Pero kung ang gusto nilang mangyari is ikabit sa Pangulo, ito mga nangyayaring problema at pinipilitan pababain at hinihikayat ang mga tao na magsama-sama para pababain ng Pangulo, that's inciting to sedition. Okay. Let me read Article 139 and Article 142 of the Revised Penal Code. 139, of course, is sedition. Sedition is people who publicly and tumultuously rise to achieve objectives through force, intimidation, or other illegal means, including preventing the promulgation or execution of laws, hindering government functions, inflicting harm or revenge upon public officers and private persons for political social ends, or unlawfully taking property. Inciting to sedition, Article 142, involves inciting people or others to commit sedition through various means like speeches or writings, or by uttering seditious words. So tell me if I'm right. Again, we're not lawyers here. But if, for example, a person asks or calls on the president to resign, that's not seditious. Hindi that's kasi expression of freedom expression yun. Pero pag nagaya ka na at guma-action ka na para makuha mo, magkaroon, to sow hatred against the president at para kumilos kayo na pababain ng Pangulo, it can be considered or I suppose more specifically, if you call on soldiers to rise up. Hindi lang soldiers, mga taong bayan. Hindi ka, magrally tayo dito, pababain natin ang Pangulo. Maraming pasok dun sa sedition. Pati yes, mga marami talaga. Marami. Meron pa nga isang matanda, sorry. May edad. Sorry po. May edad. Na nag-encourage ng mga kabataan. That's already inciting to sedition. Kilala ko yan.
Oh. Pero is martial law a possibility? Kasi isa rin yan sa mga tinatanong ng ilang mga tao at sinasabi rin ng ilang mga analysts na with all of the things that are happening right now, rally dito, rally doon, 'di ba? Resign dito, resign doon, panawagan, baka daw mag-declare ng martial law. Hindi nga, sabi ng Pangulo sa PNP, maximum tolerance eh. So, naiintindihan ng Pangulo yung galit sa katiwalian. Pero wag samahan ng mga masasamang elemento na para pabaksakin ang gobyerno. Yun ang naman ang hindi maganda rin. Maximum tolerance sa PNP. Yes. Pero as far as Malacanang is concerned, how tolerant are you as far with regard to whether or not to file, for example, charges of inciting to sedition? Pinag-aaralan pa eh. May mga ibang nakasuhan na inciting to sedition. So, inaaral pa. Okay. Dati nga, sabi ko, meron tayo nasabi na kailangang aralin itong sitwasyon na to, pero tinitignan pa nila. Kasi, ulit, ang Pangulo kasi hindi pwedeng pabigla-bigla. So, kailangan may ebidensya. Okay. And if I understood you correctly, it was your opinion na marami ng potentially. Yes. What's your plan? When I ask you what's your plan, I'm talking about the palace, of course. Ibig sabihin kasi, ako, from my own point of view, nakikita ko na meron nagba-violate. Pero depende pa rin yan kung sasampahan pa rin ng kaso, kasi dapat i-collate lahat ng mga ebidensya. Kasi hindi naman ako ang magdi-decide kung ako magsasampa ng kaso. Pero may nakikita ako mga elemento ng crime na nakukumitan nila. But how do you strike that balance between respecting freedom of expression and information versus inciting sedition? Most people kasi can't. Non-lawyers will have a lot of difficulty figuring out which is which. Paano yung paghihimay nun? Okay, ganito yan. Pag sinabi nating sedition, rebellion, ang purpose niyan is tanggalin mo doon sa namumuno yung power. Yun eh. Ang purpose mo, kung ba't yung salita ng ito, so hatred, so revenge, is para magalit ang tao, mag-meeting-meeting ang mga tao, magsama-sama ang tao, para tanggalan ng power yung nakaupo. So kung yun yung purpose mo, elemento po yan ng sedition sa kanang rebellion. So, iba naman yung freedom of expression. Let's say, labanan natin ang katiwalian. Labanan natin ang mga korap na tao. Through what? Through legal means. Sampahan nyo ng kaso. Huwag niyong agawin yung power. Kasi pag inagawin niyo yung power na yan at lihiti mo naman na authority ito, hindi na yun, alabag na yun sa batas. Pero yung simpleng pagrarally, labas natin itong nangyayari ngayon na sa anti-corruption, whichever group you're talking about, wouldn't most rallies and protest actions fall under inciting to sedition kung gano'n? Yes, sa akin. Yes. Kaya hindi sila pwede magtago lang sa freedom of expression kung ang intention nila is to remove the authority from his power. Pabagsakin. Pabagsakin. Yun. Does it need to be pabagsakin through armed means or for example, iba kasi yung meron ng to rise publicly. Tumultuously may action rising pero according to the instigate, kaya nga word na instigate eh. You're encouraging the people to do that through your speeches. Diba? Yun. Paano kung sinabing let's peacefully let's peacefully remove the president from the power? Illegal pa rin yun. Ginamitan mo lang ng peacefully. Puntahan ko lamang itong peaceful Diba? rally na isinasagawa nga po sa Quirino Grandstand. Kanina, klaro yung sinasabi ni Meana, ang hinihiling ay transparency, accountability. And nasabi nga po namin na kaya nga gumawa ng ICI, di ba? Apparently, para sa mga taga-INC po, itong kanilang panawagan ay not transparent enough. Yung sinasabing bakit hindi isa publiko kung ano man yung isinasagawang investigasyon. Yung mga salaysay ng mga pinatatawag ng ICI ay hindi isinasa publiko. Sabi niyo po, ang Pangulo ay nagmo-monitor, of course, ang ating government. Ano ang magiging aksyon or tingin niyo na dapat na sagot dito sa 3-day rally na ito nga ang kanilang sinasabi, it's not transparent enough? Una, ang independent commission kasi, hindi po yan pinakikialaman ng Pangulo.
Kaya nga siya independent commission. Kung ano yung procedure ng ICI, hindi po papakialaman ng Pangulo yan. Otherwise, sasabihin niya, nagdidikta siya doon sa komisyon na ginawa niya na supposed to be independent. So kung may problema sila sa ICI, I think sila yung humingi, sumulat, we want this. How can you be transparent? So may mga kanya-kanya namang pwede maging transparent ang isang ahensya na not to the point na para siyang hearing sa Senado o sa House. Kasi, okay, hindi ako spokesperson ng ICI. Pero as a lawyer, ito kasi yung nakikita ko. Si Justice Reyes kasi is hukom yan eh. Di ba? Sanay ang hukom na nagtatrabaho ng walang publicity. No? Kasi otherwise, baka ma-judge eh. Yun yung the problem is, ma-judge sila ng tao by mere allegation. Like what is now Saldi's doing. So, nagkakaroon na ngayon ng perception na malamang totoo yung sinasabi niya. When in fact, iba-iba yung ebidensya. So, minsan, pag ganun kasi, it would also be unfair to the innocent people na ma-accuse agad, tapos wala palang ebidensya. So, yun lang yung tingin ko. But I'm not speaking in behalf of the ICI. Yun lang yung tingin ko as a lawyer. Pero sabi ko nga, kung yun lang yung problema na, they can speak to the officers or the members ng ICI. And they want this, they want that. The INC naman yun, parang hindi naman mahirap na tanggihan. Mahirap palang tanggihan. Opo, pero siguro hindi natin may kakaila, yung si Claire, no? Iba kasi yung sitwasyon eh. Sabi mo nga, diba, inip na yung mga tao, katin-katin na, kasi para makinig ka. Para, yung iba yung sitwasyon, talagang impatient na ang mga tao. Kada umuulan, kada nagbabaha, na we are reminded. Yes, ramdam ng mga tao na ninakawan nyo kami. Pera namin yan. Tax namin yan. Pero anong ginawa nyo? Lahat kayo nakikinabang. Makikita mo sa mga social media pages na nagsasalita kayo lahat ngayon dahil nagkakaipitan na lang. Pero kung hindi nabuksan itong usapin ng corruption or flood control projects, mananahimik kayo at nanamasa, tama ba yung salitang yun? Sa dami ng pera na nakukulimbat nila, naibubulsa. Kaya doon tayo sa naiinip sila. Sabi nga natin, 3 months pa lang, marami na nagawa ang Pangulo at ang gobyernong ito. Na hindi nagawa ng mga nakaraang administrasyon. Wala ngang pag-iimbis noon. Hindi ba dapat mas matuwa tayo na kumilos yung Pangulo para mabuksan ang issue na ito? So, kung yung 3 months na yun natatagalan sila, ano pa kaya ang pwedeng gawin para mas mapabilis? In 1 month, dapat meron ng case? Hindi pwede kasi talaga. Kahit anong gawin natin kalkula ng araw, ng oras, hindi pwedeng 1 buwan lang, dapat nakakulong na yan. Kasi dadaan yan sa proseso. Tandaan natin, pati nga yung mga kaso sa Supreme Court, hindi naman natatapos ng mabilisan kasi inaaral yan. Katulad yan, kung magdadala ng poldo-poldo na folder, in just 1 day, kayang tapusin yan, imposible. So yun yung dapat maintindihan ng mga tao. The problem with other people kasi, na talagang gustong, feeling ko, magalit sa Pangulo dahil nababagalan sila. Di nila ipinapaliwanag kung gaano karaming dokumento ang dapat basahin dyan. Gaano karaming tao ang dapat na imbestigahan dyan. Ang isang proyekto, hindi isang tao. Buti nga pag nagpa-file kami ng case, let's say, nag-file kami ng kidnapping case, or let's say, murder, isang tao lang yung iimbestigahan. Dito, ilang tao ang involved. Tapos mga politiko pa na minsan ang hirap pang hanapin dokumento, pupunta ka pa sa COA, pupunta ka pa sa ganito, tatanungin mo pa yung mga taga-barangay. So dapat ang mga tao, yan ang maintindihan. Ang problema kasi maraming propagandista na gusto talagang ito ang isentro, na ang bagal-bagal ng Pangulo, ang bagal-bagal ng gobyerno, 3 months pa lang, ang dami na nasampahan na kaso eh. Dapat yun yung maintindihan ng tao. Huwag na yung mga gusto na magalit sa Pangulo, nagpo-propagandista po talaga sila para magalit sila sa Pangulo. Yun lang yung nakikita ko. Does this mean, before I ask Evan to come in, does this mean na parang ang mangyayari dito yung parang sa PDAP scam na umabot din po ng 10 taon mahigit? Okay, ito ang Pangulo, nandito pa lang tayo sa preliminary investigation. So in other words, nasa kamay pa lang to ng ombudsman para isampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Kung yun ang kanila magiging resolution Pag sampa ngayon sa Sandigan Bayan yan, hindi na natin hawak yan. Kasi ang Sandigan Bayan dyan, tignan natin ilan ang lawyers nito, ilan ang mga accused dito. Halimbawa, 5. Ilan ang lawyers niyan? Ilan ang magpapapostpone dyan? So hindi natin mahahawakan yun.
Pero yung sinasabi natin na maaari sila makulong before Christmas, bakit? Kasi pwedeng magkaroon ito ng, let's say, yung kaso is no bail. So pag no bail yan, kulong agad yan. And it's up to them to file a petition for bail kung sila ay papayagang makawala habang dinidinig ang kaso. Okay, sige. Marami pa tayong gustong itanong sa'yo, Yusek. Ano?